Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Alam niyo mga kaibigan, sa pagkakataon na ito, kahapon, ipinakilala natin ang kasalukuyang Regional Director ng National Capital Region Police Office sa katauhan ni General Anthony Aberin. But sa pagkakataon na ito, kilalanin din natin ang isa sa mga naging National Capital Region, naging Provincial Director ng Pangasinan, naging SAP Commander, at naging opisyal din ng CIDG sa katauhan at ngayon ay kasalukuyang Lieutenant General or 3-star General na dati ko naging boss, naging sa National Capital Region. Bago niya nakuha ang pagiging Lieutenant General, ay galing po siya dyan sa National Capital Region or NCRPO. Ang kanyang mga hinahawakan ng araw sa NCRPO ay ang buong Metro Manila. Sino ba itong si Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo? Alam niyo po, itong si General Ocubo, napakatahimik na opisyal ito. Hindi siya yung tipong utos, hindi siya yung parating pa-interview, hindi siya yung tipong tao na mahilig mag-ingay, mga kaibigan. Kahit sa social media, napakatahimik po niyan ni General Ocubo. Pero, huwag kayo. Matinik ang mamang ito. Matinik dahil almost karamihan ng kanyang mga nagawa ay accomplishment. Kilala ko po siya personal. Nung hindi pa po siya general, nakasalamuha ko na po ito, nakasama ko na. At kilala ko na po siya nung time na yun, siya po yung head ng intelligence ng Region 1, dyan po sa Norte. Kaya mga kaibigan, ating kilalanin itong si Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, kung sino ba siya sa likod ng kanyang pagiging police officer. Ating kilalanin si Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo. Sa isang organisasyong madalas subukin ng matitinding panhamon at mga nampubliko na ipundar ni Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo ang isang estilo ng pamumuno na tahimik ngunit epektibo. Esteemed title of Asia's Outstanding Humanitarian. Kilala siya sa kanyang mapagkumbabang pag-uugali ngunit malaki ang naging epekto ng kanyang pamumuno ng kanyang karera ay patunay na disiplina, integridad at dedikasyon sa makabuluhan pagbabago sa hanay ng Philippine National Police, PNP. Isang mapagmamalaking miyembro ng Philippine National Police Academy, PNPA Class tagapagpatupad 1992, si Ocubo ay pinanganak sa Nuba, Vizcaya at lumaki sa Baguio City. Ang kanyang pagkakaroon ng multikultural na pamumulan at kakayahan magsalita ng English, Tagalog, Ilocano ay naging tulay sa mas epektibong pakikipag-ugnayan sa iba-ibang komunidad sa buong bansa. Nagsimula ang kanyang serbisyo sa Mindanao sa 466 Mobile Force Company sa Misamis Occidental. Mabilis siyang umangat sa pamamagitan ng mahalagang posisyon sa elite na unit na Special Action Company at Depth Reconnaissance Company na parehong naging mahalaga sa mga sensitibong operasyon. Sa paglipas ng panahon, nagsilbi siya sa iba-ibang posisyon sa pamumuno na mapagmamalasa ng kanyang husay, estranghiya at advokasya para sa reforma. Group Director for 307 this Provincial Mobile Group, Nueva Ecija PPO, 2008 to 2010. Company Commander, Nueva Ecija Public Safety Company, Pro 3, 2010 to 2012. Chief Regional Intelligence Division, Pro 1, 2015. Provincial Director, Pangasinan, PPO, 2016. Battalion Commander, RMFB, Pro 1, 2017. Provincial Director, Cebu, PPO, Pro 7, 2018. Chief of Staff, Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, 2019. Isa sa pinakatampok na ambag ni Ocubo
ay ang kanyang pagtataguyod sa community-centered policing bilang direktor ng LA SAP ay kauna-unahan bilang Regional Director ng National Capital Region Police Office NCRPO. Inilunsad niya ang Revitalized Police sa Barangay RFSB program kung saan ang mga pulis ay aktibong nakikisalamuha sa mga komunidad upang palakasin ang tiwala, mapapabuti ang kaligtasan ng publiko. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inilunsad din ng NCRPO ang Quality Service Lane QSL na layuning gawin mas mapabilis at maayos ang serbisyo ng kapulisan sa mamamayan. Isinusulong niya ang gender inclusivity sa hanay ng kapulisan kung saan mahigit 415 babaeng pulis ang muling itinalaga sa frontline desk operation upang gawin mas profesional at epektibo ang presento. Bilang direktor ng Civil Security Group, CSG, pinalakas ni Okubo ang papel ng mga security guard sa pamamagitan ng BICAS program kung saan naging katuwang sila sa pangangalap ng impormasyon para sa PNP. Noong October 2024, na italaga si Okubo bilang Chief of Directorial Staff, ang ika-4 na pinakamataas na posisyon sa PNP. Mula rito, patuloy niyang pinangungunahan ang pambansang operasyon at panloob na reforma upang makatiyak na ang PNP ay mananatiling tapat sa layunin nitong maglingkod at magpanatili ng kaligtasan. Bagamat iniiwasan niya ang limelight, hindi nakaligtas sa pansin ang kanyang mga nagawa. Ilan sa kanyang mga parangal ay ang Medalya ng Katapangan, PNP Medal of Bravery, para sa kanyang kabayanihan sa isang operasyon ng SAP noong 2000, Law Enforcement Officer of the Year mula sa BICC 2010, o Standing Police Officer of the Year National League mula sa NAPOLCOM 2010. Top 8 Outstanding Police Officer of the Year mula sa Jose B. Tan Foundation 2011, Country Standing Police Officer in Service COOPS mula sa Metrobank Foundation 2013. Sa buong karera niya, si Okubo ay nananatiling walang kahit anong kasong kriminal o administratibo, isang bihirang tagumpay sa larangan ng pampublikong serbisyo. Dumaan siya sa malawak na pagsasanay sa pamumuno at taktika na humuhubog sa kanyang kakayahan sa bawat espito ng law enforcement. Ilan sa kanyang mga natapos na kurso ay ang Tactical Commander's Course, Police Community Affairs and Development Course, Investigations Office Basic Course at Police Intelligence Officers Course. Kabilang din sa kanyang specialized training ang Counter-Terrorism Tactic for Special Teams, SAP Commandos Course, Exclusive Incident Countermeasure Course at Urban Counter-Revolutionary Warfare Course. Natapos rin niya ang Instructor Development at Advanced Management Courses. Ang pagsasanay at karanasan ni Okubo sa operasyon, investigasyon, intelangsiya at community relation ay nagbibigay sa kanya ng malawak na pananaw sa modernong kapulisan. Bilang dating direktor ng Directorate for Police Community Relation DPCR, matagumpay niyang na-institutionalize ang grassroots program sa barangay RPSB na nag-iiwan ng positibong epekto sa mga komunidad sa buong bansa. Tinawag siya ng mga kasamahan at mga leader komunidad bilang the silent police officer, isang bansag sa sumasailamin sa kanyang tahimik ngunit makapangyarihan estilo ng pamumuno. Mula sa mga laban sa malalayong lugar hanggang sa matataas na opisina sa pambansang punong himpilan, si Okubo ay patuloy na sumasalamin sa mga ideya ng makabagong pulis, may prinsipyo, makatao at tagapagtaguyod ng reforma. Simula Hunyo
2025, may 11 buwan na lamang si Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo bago ang kanyang pagre-retiro sa Mayo 2026 ay nalalabi niyang panahon sa serbisyo ang kanyang tahimik ngunit makapangyarihan pamumuno at di matipinag na dedikasyon sa community policing ay mananatiling inspirasyon sa buong organisasyon ng PNP. Si Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo. Ang hirap pala ng kanyang pinagdaanan, di ba? Pero nakita naman natin, mga kababayan, na lahat ng kanyang nagawa mula sa pinakamababang ranggo, mula sa pagiging police officer, lahat naging epektibo. Kaya, kung ano man ang kanyang narating, ika nga o anong kinalalagyan niya ngayon, yan ay kanyang deserve. Deserve niya yan kasi pinabuti niya at higit sa lahat, wala siyang naging kinasangkutan na kaso na kahit na anong kaso o na isampa sa kanya, hanggat kasalukuyan, wala ni isa. Kaya, diyan natin makikita na siya ay mabuting officer, matapat sa kanyang tungkulin at iningatan niya talaga ang kanyang pangalan. Alam nyo, kulang ang isang araw kung ikikwento ko si General Ocubo kung papaano siya makihalubilo sa mga tao. Simple lang siya. Hindi siya yung maingay na tipo. Magsalita ka, pakikinggan ka niya. Kung ano man ang sasabihin mo sa kanya, pakikinggan ka niya ng buong may pagmamalasakit at may pagmamahal. Kasi ako, kung nasasabi ko man ito kay General Ocubo, itong mga magagandang bagay, kasi nakasama ko siya, naging boss ko siya bilang isang volunteer vlogger ng NCRPO. Kaya alam ko kung ano ang kanyang pamumuno sa NCRPO. Kasi nakita ko yun ng mga dalawang mata ko, nadama ko, at kung paano siya, nung nagkaroon ng problema ako sa pamilya ko, isa siya sa akin mga natakbuhan para sa pang-financial assistance. Kaya wala akong masabi dyan kay General Ocubo. Sir, kung ano man ang tatahakin mong landas sa mga darating na pang-araw bago ka magretiro, deserve mo po yan. Kasi alam ko, ang buong buhay mo, ang buong puso mo, inalay mo para makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay ka, Sir Alan Ocubo.